advice would you give like parents to, let's say, minimize or to reduce the risk of something like that happening? Or if they come into the situation, so anong magiging advice mo, like as you portrayed in the movie? Huwag kayong magkukulang sa binibigay niyo pagmamahal sa kanila. Kasi some women, naghahanap sila ng parang daddy figure. Kasi hindi nabibigay ng daddy nila yung ito po, tayo po nag-usap dito. Alam niyo kasi yung mga bagay na ganyan. Parang one-on-one. Oo. Yung iba, naghahanap sila ng daddy figure. Parang father figure. Para alagaan sila, mahalin sila. Yung hindi nabibigay ng magulang nila. Yun yung nakikita nila sa nakakarelasyon nila. So, it's the, parang it's the father na parang nagkulang siguro. Or minsan, may point din na wala siyang magulang, wala siyang tatay, nanay lang ang meron siya. So parang naghahanap siya ng area kung saan may mag-aalaga sa kanya na ituring na mamahalin siya, na aalagaan siya. So parang ang advice ko, huwag kayong magkukulang. Tsaka dapat open yung communication ninyo sa mga anak ninyo. Kasi tao din sila. Parang, and then naghahanap din sila ng kausap, ng karamay. May mga bagay din kasi sila na hindi nila naiintindihan. So, ipaintindi natin, communicate natin yung mga anak natin, and then wag tayong magkulang sa pagmamahal at sa pag-aalaga. Kahit busy tayo, anak natin sila. Yun naman sa second part ng question, like for example, if the situation is already there, so how do you think the parents should handle a situation like that? Siyempre, bilang magulang, pag ako, hindi rin ako papayag. Pero, wala naman nagtatagal na gano'n eh. Kaya hayaan mo lang. Wow! Hayaan mo, maghiwalay din yun eh. Mapapagod din siya. Panoorin mo yung movie namin. Doon, ma-realize na, sige, okay lang. Yung isang anak ko, pangalawa, may kabit. Okay lang. Yung gano'n. Kasi wala lang, mapapagod din siya. As in, totoo. So, pag lalo mong pinipigilan ng isang tao, lalo niyang gugustuhin ng isang bagay. So, might as well, hayaan mo siya. Hayaan mo siyang matuto sa sarili niya, kamalian. Yeah. So, what would you advise like the younger girls para hindi naman sila mapunta sa situation na gano'n? Advice ko? Sa circle ng friends mo. Nasa ano mo naman yan eh, nasa barkada mo yan eh, kung maging ano ka, sample, mabarkada ka ng may kabit. Uy, maganda tong ganito, buhay ko dito, bigay ni ganito, bigay ni ganyan. So parang, namamali sa barkada, like, nadodroga, yung barkada mo, nadodroga, yung umiinom. So yung ikaw na hindi ka naman ganyan, mapipilitan ka kasi yung kaibigan mo, pinipilit ka sa ganyan. So ikaw daddy, pag isang anak mo doon ay ang barkada ay namali, tanggalin mo na siya doon. Lipat kang ibang barkada. Mas malala pa na. Yung gano'n. Sa circle ng isang tao yun. And choice nila yun kung gusto nilang sumama sa kanila or hindi. Tapos, nasa magulang din, explain natin ano yung pros and cons. Hindi puro enjoy. Okay, thank you. Parenthood po ito ha. Counseling natin ito. Kuya, you ask more questions. Magaling ka. I like it. Counseling lang nagtanong yan. Si Kuya nagtanong ng counseling question. natin ito ha. Okay, next. Would you like to ask something? Kim, nabanggit mo kasi kanina na parang